Hello, isa pong mapagpalang araw po sa ating pong lahat at naway nasa mabuti po kayong kalagayan habang pinapanood po ninyo itong video po natin. At ngayon nga po ay pag-aaralan po natin ang isa pong topiko about integrity. So why integrity matters? Why integrity matters? So bakit nga po ba mahalaga ang integridad ng isang tao? So start po natin sa isang Bible verse sa Kawikaan 10 verse 9. Sabi po doon, ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. So kung naiisip po natin ang salitang integridad o integrity, sino-sino po ba ang mga taong pumapasok sa isipan po natin? Sila ba yung mga taong nagturo sa atin o nag-invest sa atin para sa ating paglago o pag-unlad? O kaya naman sila yung mga kaibigan natin na palaging nandyan pag kailangan natin sila, andyan sila dahil sila yung naging tapat po sa atin. So integrity sa dictionary or integridad sa dictionary po, sabi po ay nagsasaad po ng pagiging honesty, pagiging tapat o pagiging pagkamatapatin. So kahit na hindi natin laging nagagawa ang tama sa mga bagay-bagay na ginagawa po natin, ang pagkakaroon po ng integrity o integridad ay nangangahulugang pagiging matatag sa ating pong mga pasya, sa mga bagay na pinapahalagan ho natin, sa asal at kaugalian po natin. So ibig pong sabihin, parehong tao tayo sa ating mga tahanan, sa ating mga trabaho, sa simbahan na kinabibilangan natin o sa church na kinabibilangan po natin o kahit saan man po tayo pumaroon. Sabi po ng Matthew 5 verse 8, ito po yung bahagi ng sermon ng ating Panginoong Diyos sa bundok, kung saan sinabi po niya, mapalad ang may mga malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So ito ay nagtuturo na ang tunay na kaligayahan at karangalan ay nagmumula po sa isang dalisay at tapat na puso na nagbibigay daan din po upang maranasan at makita ang kadakilaan at ang presensya po ng Diyos. So alam niyo po ba alam po ba natin ang kahihinatnan o resulta o epekto sa kawalan ng integridad o integrity o pag hindi tayo naging tapat bilang isang tao? Una, nasisira ang tiwala ng ibang tao. So mahalaga ang pera, ngunit ang tiwala ay wala pong katumbas. Priceless po to. So trust is priceless. So lahat po ng dishonest action natin o di tapat na gawain ay nagdudulot ng pagkawala ng tiwala o kumpiyansa ng taong nagawan po natin ito. Nawawala ang credibility po natin o yung integrity po natin. At kung ang tiwala ay nawala, mahirap na itong maibalik. So ang pagtitiwala ay nagiging ganap o naibibigay sa atin sa patuloy ng paggawa o sa patuloy na paggawa ng katapatan sa paglipas po ng panahon. Na-earn po natin sa patuloy ng paggawa o napaggawa ng katapatan. Ngunit tandaan po natin na maaari itong mawala sa isang iglap, sa isang pagkakamali po natin. At dapat din natin pong malaman na ang hindi pagiging tapat ay lagi pong may consequences o may kapalit o may kahihinatnan po ang bawat desisyon po natin. So kahit na sabihin nating makakaiwas tayo sa mga legal na asunto o resulta ng paggawa po nito, nananatili po yung emotional na epekto po nito sa atin. Mamumuhay tayong may sekreto at dahil dito, nagbibigay ito sa atin ng takot, stress, anxiety. At sa mga gumagawa po nito, namumuhay po sila sa takot
na maaaring sila ay madiskubre o malaman ang kanila pong maling ginagawa. So, isang maling desisyon ay pwedeng ikasira o ikawala ng matagal natin pong inalagaan o iniingatang relasyon o maging trabaho po natin. So, alam niyo po ba na isang maling desisyon o hindi pagiging tapat ay pwede rin pong makaapekto ng maraming tao? Hindi lang ikaw, maging pamilya mo, sa trabaho mo at lahat ng direktang maapektuhan sa ginawa po natin. So, ano po ba yung mga bagay-bagay na maaari po nating gawin na maaari makatulong po sa atin para manatili po tayong may integridad? So, isa-isahin po natin. Una-una po, suriin o tingnan natin ating mga motibo o layunin. So, examine po natin yung mga motives po natin. So, examine our motives. So, para makapamuhay po tayo ng may integridad bilang tao, kailangan palagi ang suriin po natin ang ating pong mga motibo bago pa man gawin ang isang bagay o desisyon. So, ano ba ang layunin mo? Bakit gagawin mo ito? Maaring tama ang ating pong mga pasya, yung mga gagawin po natin, pero maliyo po yung motibo po natin. Tamang tulungan natin ang mga nangangailangan, ngunit kung may ibang motibo tayo sa paggawa po nun, o sa pagtulong po natin, hindi ito nagdudulot ng maganda. So para ma-check po natin ang ating pong mga motibo, tanungin po natin yung mga sarili natin. Ito ba ay reflection o reflection ng pagnanais ng Diyos na ako'y magkaroon ng malinis na puso? O naluluwalhati ba ang Diyos sa gagawin ko o para sa akin o para sa sarili ko lang? No. Pag ginawa ko ba ito, wala bang maapektuhan o masasaktan? So, kagaya ng pagchismis sa ibang tao. Kung totoo tayong tao, hindi natin iisipin ng pagchichismis o chismis ng iba ay hindi malaking bagay o no big deal. Pakasipin po natin, ang chismis, pagchichismis natin sa ibang tao is no big deal. It's a big deal. No po? So, tingnan po natin yung mga motibo po natin. Let us examine bago po natin gawin ang isang bagay. Let us examine our motives. Pangalawa po, tuparin natin ang ating pangako. We must keep our promises. No. So, isa pang mukha ng pagkakaroon ng integridad ay ang pagtupad sa ating pong mga pangako. No. So, pagtupad. Kung ano pong binitawan po nating pangako. At huwag mangangako po kung hindi po rin natin kayang matupad. Sabi po ng Salmo sa Psalms 15 verse 4b. Sabi po doon, sa pangakong binitawan, siya'y laging tapat. Ano man ang mangyari, salita'y tinutupad. So ito na ngayon ang tanong para po sa atin. Ano ang mga pangako kung hindi po natin natupad na kailangan nating tuparin sa ngalan ng integridad? So wag lang nating subukan kundi gawin natin ang lahat ng makakaya natin para matupad ang ating mga pangako sa taong pinangakuan po natin. So kailangan po nating tuparin ang ating mga pangako. And pangatlo, gawin nating lahat ng ating makakaya pagdating sa trabaho. So do your best at work. So ito po ay professional integrity. Professional integrity. Ano pong ibig sabihin po nito? Na kailangan po nating gawin ang lahat ng makakaya natin sa trabaho at maging tapat kahit na hindi po nakatingin ang ating pong mga leader o ang ating mga boss. No? Kawikaan, doon po sa Kawikaan 18 verse 9. Ang taong, sabi po doon, ang taong batugan ay kasing sama ng taong mapanira. So ibig pong sabihin, kung ita-translate po natin para mas lalong maintindihan po natin, ang nagpapabaya sa kanyang gawain, sa kanyang trabaho, ay kapatid ng taong sumisira nito. So ang mahalagang malaman po natin dito, gaya ng sabi po, na pinapahamak o sinasabotahin natin ang kabuhayan o negosyo ng iba kung hindi natin ibibigay ang lahat ng ating makakaya sa ating pong trabaho.
So kung meron tayong integrity, no, magtatrabaho tayo wholeheartedly na parang naglilingkod po tayo sa Diyos at hindi sa tao. Tayo man ay nagtatrabaho sa malaki o maliit na kumpanya, o maliit na negosyo, isipin natin na naglilingkod tayo sa Diyos at hindi sa tao o sa ating mga boss. At isa pa, ang paggawa ng hindi mabuti at tama ay hindi lang paglabag sa tuntunin ng isang kumpanya. Isa itong paglabag sa utos ng Diyos. At ito ang napakalaga. Sa makatuwid po, ito po ay kasalanan sa Diyos. At panghuli, ito po ang pagtatapos po natin. Batid po ng Diyos ang lahat ng iniisip ng bawat isang tao, masama man o mabuti. Alam ng Diyos ang bawat bagay at higit pa, dahil alam niya ang buong pagkatao po natin. So ang Diyos, siya po ang Diyos ng katotohanan. Siya ay tapat. Ang kanyang katapatan at hustisya ay perpekto, lubos, at ganap. So sa tuwing dinadaya o nililin lang po natin ang iba para sa ating personal gain or kapakinabangan, ginagawa natin ito na taliwas sa karakter ng Diyos. At tayo po'y nagkakasala. So alalahanin po natin, gaya ng sinasabi po ng Kawikaan 15 verse 3, Proverbs 15 verse 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Ngayon at sa ating pong napag-aralan po ngayon, dalangin ko na pakasaliksikin po natin ang puso at isipan po natin nang sa ganun po kumilos ang Diyos sa ating pong mga buhay nang tayo maging taong may integridad. At sa gayoy malaman po natin ang kalooban, ang plano ng Diyos upang makapamuhay tayo ng mapagpala, saganang buhay at pinag-aharian ng kapayapaang nagmumula sa Diyos. Gaya po ng verse na binasa po natin kanina sa ng unang verse na binasa po natin sa Kawikaan 10 verse 9, ang namumuhay ng tapat ay pinag-aharian ng kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat.